Umuusok pa ang huling putaheng inilapag ko sa gitna ng mesa. Isang malaking mangkok ng sabaw ng seaweed na may halong itlog at sariwang hipon. Ang bango ng ginisang bawang at luya ay humahalo sa amoy ng adobong baboy at pinasingaw na isda na kanina ko pa inihanda. Pawis na pawis ako. Ang suot kong manipis na t-shirt ay dumidikit na sa aking likod at ang aking mga binti ay tila gawa sa jelly dahil sa maghapong pagtayo. Inayos ko ang mga plato at kubyertos nang may matinding pag-iingat, tila ba isa akong waiter sa isang mamahaling hotel. Nang matapos, naupo ako sa dulo ng mesa. Pilit na iniuunat ang aking mga daliri na namumuti na dahil sa babad sa tubig at sabon mula sa paglalaban ng 2 bulto ng kumot kaninang umaga. Kain na tayo, mahina kong sabi. Sapat lang para marinig ni na Kuya Ramil at Amanda na nakaupo na sa harap ko. Hindi sumagot si Kuya Ramil. Nakatitig lang siya sa kanyang cellphone. Mabilis na iginagalaw ang kanyang hinlalaki habang may binabasang kung anong balita. Sa tabi niya, si Amanda ay dahan-dahang naglalagay ng kanin sa kanyang plato. Ang kanyang mga kuko na bagong manicured ay kumikinang sa ilalim ng chandelier ng kondo. Kumuha ako ng kaunting kanin. Balak ko sanang kumuha ng isda nang biglang ibinaba ni Kuya Ramil ang kanyang phone sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng screen na tumama sa matigas na kahoy ay tila isang putok ng baril sa tahimik na silid. Lia, may kailangan tayong linawin. Panimula ni Kuya Ramil. Ang boses niya ay walang emosyon. Parang isang manager na nakikipag-usap sa isang empleyadong nakagawa ng pagkakamali. Tumingin ako sa kanya. Ang kutsara ko ay bitbit pa rin sa ere. Ano yun, kuya? Dahil dito ka nakatira sa amin, kailangan mong mag-abot ng 10,000 piso buwan-buwan para sa pagkain at groceries. Diretsyong sabi niya. Napatigil ang paghinga ko. Akala ko ay nagbibiro siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling seryoso, walang bahid ng pagmamahal na dati kong nakikita noong bata pa kami sa probinsya. Agad naman nagsalita si Amanda, ang asawa niyang tila laging may amoy na mabaho sa ilalim ng kanyang ilong. Patakaran yan, Lia. Kahit magkapatid pa kayo, dapat malinaw ang usapan sa pera. Hindi naman pwedeng kami lang ang sumasagot sa lahat ng gastos dito sa loob ng bahay. Ibinaba ko ang aking kutsara at tinidor. Marahan ang pagtama ng metal sa porselana. Ngunit sa pandinig ko ay tila itong nag-echo sa buong unit. Tiningnan ko ang mag-asawang nasa harap ko. Si Amanda, nasuot ang kanyang Cartier watch na nagkakahalaga ng mahigit 100,000. At si Kuya Ramil, nakakarating lang galing sa trabaho bitbit ang bagong bili niyang sapatos na may tatak 10,000. Pag-uulit ko, tila tinitimbang ang bigat ng halagang binanggit nila. Oo, mura na yan. Mabilis na sagot ni Amanda habang humihigop ng sabaw. Kasama na dyan ang kuryente, tubig at syempre ang aircon na ginagamit mo sa kwarto sa gabi. Mahirap ang buhay ngayon, kailangang maging praktikal. Naramdaman ko ang biglang pag-akyat ng init sa aking mukha. Hindi ito init mula sa kalan, kundi isang klase ng galit na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Kuya, tinawagan mo ako nung 1 buwan. Panimula ko, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. Sabi mo, Lia, pakiusap, tulungan mo kami. Hindi maganda ang pakiramdam ng ate Amanda mo at masyadong malikot ang bata. Hindi na namin kaya. Yun ang sabi mo, di ba? Umiwas ng tingin si Kuya Ramil at muling kinuha ang kanyang phone. Sabi ko nga, humihingi ako ng tulong. Pero hindi ko naman sinabing libre lahat dito. Tinanggihan ko ang job offer sa Maynila para rito. Sabi ko, ang boses ko ay nagsisimula ng mabasag. 80,000 piso ang starting salary ko roon bilang senior accountant. Pero nung narinig kitang nagmamakaawa sa telepono, kinansela ko ang lahat. Pumunta ako rito sa Iloilo para mag-alaga ng anak nyo, para maglinis ng bahay nyo, at para ipagluto kayo. Tumawa ng bahagya si Amanda, isang tunog na tila kiskis ng bakal sa semento. Lia, huwag naman tayong magbilangan.
Ginagawa mo yan dahil pamilya tayo, di ba? Pero ang pagkain, iba yun. Kinakain mo rin naman ang niluluto mo, kaya dapat ka lang magambag. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Kulubot ang mga dulo ng daliri ko. May maliit na paso ako sa braso mula sa talsik ng mantika kaninang tanghalian. Ang pulso ko ay kumikirot pa rin dahil sa pagbubuhat sa kanilang 2 taong gulang na anak na ayaw magpababa buong hapon habang si Amanda ay nasa loob ng kwarto at nanonood ng TikTok. Mula alas 6 ng umaga hanggang sa sandaling ito, 13 oras na akong nagtatrabaho sa bahay na ito. Sabi ko, bawat salita ay itinutulak ko palabas ng aking lalamunan. Naglaba ako ng 2 bulto ng damit, naglinis ng 3 kwarto, nagluto ng 3 beses sa isang araw, at nag-alaga sa bata habang natutulog ka, Amanda. Huwag mo akong tawaging Amanda lang, ate mo ako. Bulyaw ni Amanda, sabay bagsak ng kanyang baso sa mesa. Ate? Napangiti ako ng mapait. Ang ate, hindi ginagawang alila ang kapatid niya. Ang ate, hindi naniningil ng upa sa taong nagsisilbi sa kanya nang walang bayad. Tumayo si Kuya Ramil. Ang kanyang mukha ay mapula na sa galit. Lia, tama na. Kung ayaw mong magbayad, sige, desisyon mo yan. Pero huwag mong sumbatan ng asawa ko sa loob ng bahay ko. Sa bahay mo? Tanong ko. Nakalimutan mo na ba, kuya, na noong kailangan mo ng down payment para sa kondong ito, ako ang nagpahiram sa iyo ng 200,000 na hanggang na ngayon ay hindi mo pa binabayaran? Natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila hindi inaasahan na ilalabas ko ang alas na yon sa harap ni Amanda. Si Amanda naman ay napalingon sa kanyang asawa, tila nagtatanong kung totoo ang sinabi ko. Bayad na yun sa lahat ng naitulong ko sa iyo noong nag-aaral ka pa. Palusot ni Kuya Ramil. Bagaman alam naming 2 na ang allowance na ibinibigay niya noon ay barya-barya lang kumpara sa halagang hiniram niya sa akin. Tapos na tayo rito, sabi ko. Tumayo ako nang hindi man lang ginagalaw ang pagkain sa aking plato. Sige kuya, magbabayad ako. Pero hindi pera ang ibabayad ko. Pumasok ako sa kwartong inilaan nila sa akin. Isang maliit na espasyo sa likod na malapit sa laundry area. Mabilis kong kinuha ang aking maleta. Hindi ko na inayos ang aking mga damit. Basta ko na lang isinilid ang lahat. Ang aking laptop, ang aking mga dokumento, at ang maliit na litrato namin ni nanay noong nabubuhay pa siya. Habang nag-iimpake, narinig ko ang mahinang boses nila sa labas. Hayaan mo siya, Ramil. Magdadrama lang yan. Babalik din yan kapag nagutom, sabi ni Amanda. Sana nga. Mahirap kumuha ng yaya ngayon, ang mamahal maningil. Sagot ni Kuya Ramil. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Hindi sila nag-aalala sa akin bilang kapatid. Nag-aalala sila dahil mawawalan sila ng libreng katulong. Lumabas ako ng kwarto bitbit ang aking maleta. Naroon pa rin sila sa hapagkainan, tila walang nangyari. Patuloy na kumakain ng pagkaing ako ang nagluto. Gamit ang perang ako rin ang naglabas para sa groceries dahil nakalimutan daw ni Amanda ang kanyang wallet kaninang hapon sa supermarket. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, kaibigan, siguraduhing nakasubscribe ka na sa Kwentong Tinig para hindi mo malampasan ang mga kwentong magbibigay sa iyo ng inspirasyon araw-araw. Alis ka na talaga? Tanong ni Kuya Ramil. Hindi man lang tumatayo para pigilan ako. Oo, kuya. At heto ang huling ambag ko sa clear na usapan natin sa pera, sabi ko. Inilabas ko ang aking cellphone at binuksan ang calculator app. Iniharap ko sa kanila ang screen. Labor, 13 oras sa isang araw, multiplied by 30 araw. Sa rate ng isang professional nanny, cook at housekeeper sa ganitong kalaking kondo, ang utang nyo sa akin sa loob ng isang buwan ay hindi bababa sa 40,000. Ibawas natin ang 10,000 hinihingi nyo para sa board and lodging. May utang pa kayo sa aking 30,000 piso para sa serbisyo ko ngayong buwan. Dagdag pa ang 1,500 ginastos ko sa grocery kanina. Anong kalokohan yan? Sigaw ni Amanda. Hindi ito kalokohan, Amanda.
Usapang pera lang, di ba? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. At kuya, yung 200,000 na utang mo, ipadala mo sa account ko sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, kakausapin ko ang lawyer na kaibigan ko sa Maynila. Alam mong seryoso ako. Tumalikod na ako at hindi na hinintay ang sagot nila. Habang naglalakad ako palabas ng pinto, narinig ko ang pag-iyak ng bata sa kabilang kwarto. Ramil, yung bata. Leah, yung bata umiiyak. Patahanin mo muna bago ka umalis. Sigaw ni Amanda. Hindi ako lumingon. Isinara ko ang pinto ng malakas. Isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng aking pagiging pamilya sa kanila. Pagbaba ko sa lobby, agad akong nag-book ng Grab papuntang pier. Gabi na, at ang hangin sa Iloilo ay malamig, ngunit ang loob ko ay nag-aapoy pa rin. Sa loob ng sasakyan, kinuha ko ang aking phone at tinawagan ng HR manager ng kumpanyang tinanggihan ko noong 1 buwan. Binuksan ko ang aking phone. Nakita ko ang sunod-sunod na text ni Kuya Ramil. Leah, nasaan ka na? Hindi tumitigil ang bata sa pag-iyak. Hindi rin kami marunong magtimpla ng gatas na gusto niya. Bumalik ka na rito, pag-usapan natin yung 10,000. Sige na, wag mo na bayaran. Sinundan pa ito ng isa pang text, 5 minuto ang nakalipas. Aba, hindi ka sumasagot? Pagkatapos ka naming patuluyin dito? Napakawalang utang na loob mo talaga. Ganyan ba ang itinuro ni nanay sa'yo? Nang mabasa ko ang pangalan ni nanay, tila may sumabog sa loob ko. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ko sa screen. Huwag mong gamitin ang pangalan ni nanay, kuya. Dahil kung buhay siya, hinding-hindi niya papayagan na gawin mo akong katulong sa sarili mong pamamahay. Ang gatas ng bata? Basahin mo ang label sa lata? Accountant ka rin naman. 'Di ba? Marunong ka dapat magbasa ng instructions at tungkol sa utang na loob. Tapos na ako dyan. Binayaran ko na yan ang 13 oras na trabaho araw-araw sa loob ng 1 buwan. Maghanap kayo ng yaya nyo. Yun nga lang, siguraduhin mong may pambayad ka dahil walang yayang papayag na sila na ang mag-alaga, sila pa ang magbabayad sa pagkain. Ni-block ko ang number niya. Pagkatapos, ay ni-block ko rin ang number ni Amanda. Naramdaman ko ang biglang gaan sa aking balikat. Ang sakit sa aking pulso ay tila naglaho. Pinalitan ng isang malamig na kapayapaan. Pinanood ko ang unti-unting paglaho ng mga ilaw ng lungsod ng Iloilo sa abot-tanaw. Sa gitna ng dagat, na-realize ko ang isang mahalagang bagay. Minsan, kailangan nating maligaw sa maling lugar para malaman natin kung gaano kahalaga ang tamang lugar na iniwan natin. Lumipas ang mga oras at ang langit ay nagsimula ng magkulay lila. Hudyat ng paparating na madaling araw. Pagod man ang katawan, gising na gising ang aking diwa. Naalala ko ang sinabi ni Jane, ang roommate ko sa Maynila, noong huling gabi ko, bago ako lumuwas ng Iloilo. Leah, ang pamilya, hindi laging shelter. Minsan, sila mismo ang bagyo. Sabi ni Jane, habang tinutulungan akong magsara ng maleta noon. Kuya ko siya, Jane. Kailangan niya ako. Sagot ko naman noon ng may buong kumpiyansa. Sana lang ay kailanganin kanya bilang kapatid, hindi bilang kasangkapan. Ang huling hirit ni Jane na hindi ko pinansin. Nang dumaong ang barko, hindi ako nakaramdam ng kaba. Bit-bit ang aking maleta. Naglakad ako palabas ng pier nang may matuwid na likod. Walang batang umiiyak na kailangang patahanin. Walang Amandang kailangang pagsilbihan. Walang Ramir na kailangang pautangin. Sumakay ako ng taxi papunta sa dati kong apartment. Pagbukas ko ng pinto, naroon si Jane. May hawak na tasa ng kape at gulat na nakatingin sa akin. Leah, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba sa Iloilo ka natitira? Ibinagsak ko ang maleta ko sa sahig at bumagsak sa sofa. Nag-resign na ako, Jane. Resign? Saan? Sa pagiging kapatid. Biro niya, pero bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Oo, at sa pagiging yaya na kailangang mag-abot ng 10,000 para sa pagkain. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa 13 oras na trabaho,
sa Cartier watch ni Amanda hanggang sa huling hirit ni Kuya Ramil tungkol sa pagkain. Habang nagkukwento ako, hindi ko na napigilang tumawa. Isang tawang puno ng sarkasmo at laya. Grabe! Iling ni Jane. 10,000? Para sa pagkaing ikaw ang nagluto? Ibang klase ang kapal ng mukha ng kuya mo. Hayaan mo na sila, sabi ko. May interview ako mamaya sa dati kong inaplayan. Tinawagan ko na sila kagabi. Talaga? Yung 80,000 na sahod? Oo. At sa pagkakataong ito, wala nang emergency sa pamilya na pipigil sa akin. Naligo ako at nag-ayos. Isinuot ko ang aking pinakamagandang corporate suit. Tumingin ako sa salamin. Wala na ang pagod na mukha ng babaeng naglalaba ng kumot sa Iloilo. Ang nakikita ko na ay ang isang babaeng marunong magbilang ng sariling halaga. Pagdating ko sa opisina sa Makati, sinalubong ako ni Miss Santos ng may ngiti. I'm glad you came back, Leah. To be honest, we haven't found anyone with your qualifications yet. It's like this position was really meant for you, sabi niya habang iniabot ang kontrata. Binasa ko ang bawat detalye, ang sahod, ang benefits, ang oras ng trabaho. Pagkatapos, kinuha ko ang ballpen at pirmado ang aking pangalan ng may matatag na kamay. Welcome to the team, Miss Sandoval, kamay ni Miss Santos. Thank you, ma'am. I'm happy to be here. Paglabas ko ng gusali, saktong tanghalian na. Pumunta ako sa isang malapit na restaurant. Umorder ako ng pinakamahal nilang pagkain. Habang kumakain ako, binuksan ko ang social media ko. Nakita ko ang bagong post ni Amanda. Isang picture ng bata na madungis ang mukha at umiiyak. May caption na, "Mahirap talaga kapag walang maaasahang pamilya. Iniwan kami sa ere ng taong tinulungan naming magkaroon ng matitirhan. #FamilyBetrayal." Napangiti ako. Kinuha ko ang picture ng steak ko at pinost ko rin. Caption, "First lunch as a senior accountant. It's good to finally pay for food that I didn't have to cook for 13 oras. #worth it. #new beginnings endures. #worth it. #new beginnings. Hindi nagtagal. May mga comment na galing sa mga pinsan namin sa probinsya. Leah, nasaan ka? Akala ko ba nasa Iloilo ka? Tanong ni Tita Merly. Sinagot ko ito ng direkta. Wala na po, tita. Masyadong mahal ang boarding house ni Kuya Ramil. 40,000 ang serbisyo ko, pero 10,000 pa ang hinihingi niyang pambayad sa pagkain. Mabuti pang dito na lang ako sa Maynila. Sahod ko ay 80,000 at ang pagkain ko, ako lang ang nagdedesisyon. Alam kong mababasa yun ni na Kuya Ramil. Alam kong magwawala si Amanda sa galit dahil nabisto ang kanilang kaplastikan sa harap ng buong angkan. Pero wala na akong pakialam. Minsan, ang pinakamalaking sakripisyo na kailangan nating gawin para sa pamilya ay ang pag-iwan sa kanila kapag hindi na nila alam kung paano rumespeto. Gabi na nang makabalik ako sa apartment, nakaupo si Jane sa balcony, umiinom ng beer. Inabutan niya ako ng isa. So, kumusta ang unang araw? Tanong niya. Masarap, sagot ko. Sabay lagok ng malamig na inumin. Masarap ang pakiramdam na ang pinaghirapan mo ay napupunta sa sarili mong bulsa, hindi sa pambili ng Cartier watch ng ibang tao. Cheers sa bagong buhay! Tinaas ni Janelle ang kanyang bote. Cheers! Sagot ko. Sa ilalim ng mga ilaw ng Maynila, naramdaman ko ang tunay na ginhawa. Hindi pala pera ang sukatan ng yaman, kundi ang kakayahan mong sabihing hindi sa mga taong gustong ubusin ang iyong pagkatao. Lumipas ang mga buwan. Naging maayos ang takbo ng trabaho ko. Nakaipon ako at nakahanap ng sarili kong studio unit sa tapat lang ng opisina ko. Isang maliit na espasyo. Pero bawat gamit doon ay katas ng sarili kong pagsisikap. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga dokumento, tumunog ang aking intercom. May delivery daw sa baba. Pagbaba ko, isang pamilyar na mukha ang nakita ko. Si Kuya Ramil. Mukha siyang haggard. Ang kanyang polo shirt ay may lukot at ang kanyang sapatos na dati ay laging makintab ay puno na ng alikabok. Leah, tawag niya. Ang boses niya ay wala na ang dating kayabangan. Anong ginagawa mo rito, kuya?
Paano mo nalaman ang address ko? Tanong ko, nakakrus ang aking mga braso. Kay Tita Merly, Lia, pakiusap, mag-usap tayo. Pagsusumamo niya, pinaakyat ko siya, hindi dahil gusto ko siyang pabalikin, kundi dahil gusto kong makita niya ang narating ko nang wala sila. Pagpasok niya sa unit ko, napanganga siya. Malinis, moderno, at kitang-kita ang view ng syudad mula sa bintana. Ganda ng place mo, sabi niya habang dahan-dahang nauupo sa sofa. Salamat? Oh, anong sadya mo? Yumuko si Kuya Ramil. Nag-away kami ni Amanda. Malaki ang utang namin sa credit card. Yung mga binili niyang bag at relo, hindi pa pala bayad lahat. Tapos, yung yaya na kinuha namin, kinuha ang lahat ng alahas niya at umalis. Nagkamali ako, Lia. Nadala lang ako ni Amanda, katwiran niya. Hindi ka nadala, kuya. Pinili mo yun. Pinili niyong gamitin ako. At ngayon, na wala na kayong makuha, babalik ka rito at gagamitin ang salitang kapatid. Pagkatapos ng humingi ng tawad ni kuya sa akin, ay umalis na ito. Habang pinapanood ko siyang maglakad palabas ng hallway, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Wala ring galit. Ang tanging naramdaman ko ay ang katahimikan ng isang taong sa wakas ay nakalaya na sa tanikala ng maling obligasyon. Bumalik ako sa loob ng aking unit. Kumuha ako ng baso ng tubig at tumingin sa labas. Ang mundo ay malawak, puno ng oportunidad para sa mga taong marunong lumaban. Ang kwento ko ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paggising. Dahil sa dulo ng araw, ikaw ang gumagawa ng sarili mong tadhana at walang sino man, kahit kapamilya mo pa, ang may karapatang gawin kang barya sa sarili mong buhay. Salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayon. Para marinig pa ang mas maraming tinig ng inspirasyon, i-hit mo na ang subscribe button. Hanggang sa muli nating kwentuhan dito sa Kwentong Tinig.